Hello guys! May magandang pagbabago ngayon sa e-travel at for sure na matutuwa kayo dahil mawawala na sa isipan natin ang mga tanong na paano kung unvaccinated, paano kapag may batang kasama or matandang kasama na walang ni isang vaccine, at paano kung walang booster. Dahil guys, official nang inalis ang PCR test o kaya naman ang antigen test at pati ang vaccine certificate as requirements kapag pauwi sa Pilipinas. Meaning guys, kahit anuman ang vaccine status nyo or kahit wala kayong vaccine ni isa, ay hindi nyo na kailangan pa magpa-PCR test or magdala ng vaccine certificate. So, gagawa tayo ng panibagong video tutorial para maipakita ko sa inyo ang pagbabago sa e-travel. At habang nagre-register tayo ay sasagutin ko na din ang mga katanungan ng napakaraming OFW na patuloy na nagtatanong tungkol sa e-travel registration. Kaya guys, gagawa natin ng video or actual video tutorial para mas maipaliwanag ko sa inyo. Lalo na sa mga uuwi simula July 22 pataas. So, dating gawi guys, para makapag-register kayo sa e-travel, ay pupunta kayo sa Google Chrome at itatype nyo ang etravel.gov.ph. Pero gaya nga ng lagi kong ginagawa ay ilalagay ko na yung tamang link sa description ng video na ito para hindi na kayo magkamali. Dahil guys, napakarami pa rin nabibiktima ng link or scam na link na nanghihingi ng bayad. Kapag ganun guys, gaya ng paulit-ulit kong sinasabi na kapag nanghihingi ng bayad, ay scam na link yung napuntahan nyo. Dahil ang e-travel registration ay 100% free. Meaning, wala kayong kahit anumang babayaran. After nyo mapasok yung website, ay ito yung lalabas. Makikita nyo yung pagpipilian dyan na Philippine passport or foreign passport holder. Guys, take note na kapag pauwi sa Pilipinas or pupunta sa Pilipinas, ay lahat ng nationality ay required mag-register sa e-travel arrival card. Mapa-Philippine passport holder man or foreign passport holder. Mapabata man, matanda, at kahit na baby or yung infant. Kailangan nyo sila i-register sa e-travel arrival card. At dahil Pilipino tayo, ang pipili natin dyan is ang Philippine passport holder. At dyan naman sa travel type, ang pipiliin nyo is arrival dahil nga papunta kayo or pauwi kayo sa Pilipinas. So, pipiliin nyo arrival entering the Philippines. Transportation type, ang ilalagay nyo dyan ay air. At dyan naman sa date of arrival, ilalagay nyo dyan yung date of arrival nyo sa Pilipinas or yung lapag nyo sa Pilipinas na makikita nyo naman sa inyong ticket. At ilalagay nyo na ngayon ang inyong email address. At i-click nyo ang small na box and click Yes, I agree. Sa part na ito, napakarami nakaka-experience or nagkakaproblema na hindi daw sila makapag-proceed or hindi makapag-continue. Kapag ganun guys, na hindi kayo makapag-continue, ay subukan nyo gumamit ng ibang email address or ng ibang cellphone. Dahil guys, napakarami din naka-experience ng ganito at ganun lang din ang ginawa nila at nakakuha naman sila ng kanilang e-travel arrival card QR code. Kapag naman may kasama kayong family member kagaya ng bata, matanda, o kaya naman asawa nyo or buong pamilya nyo, ay kung may makita kayong add member, ay yun na lang din ang gagawin nyo para iisang QR code na lang ang gagamitin nyo pa uwi sa Pilipinas. Pero kasi ngayon guys na nag-register ako ay wala. At may mga OFW naman na nagsasabi na may nakikita pa rin silang add member sa baba. So kung meron pang add member sa baba at pamilya kayo na mabiyahe na pa uwi sa Pilipinas, ay yun lang din ang i-click nyo para iisang QR code na lang ang gamit nyo pa uwi sa Pilipinas. Pero kung wala guys, ay gagawa kayo ng individual registration para sa bawat isa. At kapag naman may nabago sa inyong travel details, kunyari na-rebook kayo, o kaya naman may nabago sa flight details nyo, ay i-click nyo lang yung update existing record. O kaya naman, pwede naman kayo gumawa ng panibagong registration. Wala naman ding problema yon. So, i-click nyo na yan, continue, at lalabas ito. Ang e-travel step 1, personal profile. Ilalagay nyo na ngayon ang inyong pangalan, passport number, kasarian, birth date, citizenship, country of birth, at ang inyong occupation. Dito sa occupation guys, napakarami nagtatanong tungkol dito, lalo na yung mga nag-tourist or nag-travel sa ibang bansa na wala namang trabaho. Ang choices na pwede nyo pagpilian ay ang retired, minor, o kaya naman ang student. Yan lang naman ang choices na pwede nyo piliin dahil nga wala na yung others. At sa mga OFW naman na may trabaho, ang pipiliin nyo lang dyan or pwede nyo pagpilian is ang professional, ang worker or ang laborer. At yung mga nagtatrabaho naman sa bahay ay ilalagay nyo is domestic helper. And after that, ilalagay nyo na ang inyong mobile number,
pwede mobile number sa ibang bansa at pwede rin mobile number sa Pilipinas. Sa mga nagtatanong naman, paano daw yung mga walang mobile number sa Pilipinas man or sa ibang bansa? Kapag ganun guys na wala kayong mobile number ay pwede nyo ilagay ang mobile number ng kamag-anak nyo sa Pilipinas. And after that, click next at ito yung lalabas. Ang e-travel step 2, permanent country of residence. Country, Philippines. Pero guys, kapag permanent residency kayo sa ibang bansa, is yung address sa ibang bansa ang ilalagay nyo. Dahil mamaya ay ilalagay nyo naman yung destination upon arrival nyo sa Pilipinas. Then, ilalagay nyo na ang inyong province, municipality, at ang inyong barangay. At ang inyong house number o kaya naman ang street number. Diyan naman sa street number guys or house number, dati napakarami nagkakaroon ng problema dito na hindi makapag-proceed dahil kapag hindi nilalagyan ng number, ay yun nga guys, ay hindi siya makapag-continue. Pero ngayon sinubukan ko ulit na lagyan or hindi lagyan ng number ay naging okay naman siya. Pero kung hanapan kayo ng number at wala kayong house number, ay lagyan nyo na lang ng number kung ano yung pumasok sa isip nyo, basta lang makapag-proceed kayo. At yan namang nasa address line 2, iwanan nyo lang yung naka-blank. And after that, click next. At eto na ngayon ang lalabas, ang e-travel step 3, ang travel details. Diyan naman sa date of arrival ay automatic nang nakalagay yan dyan dahil nalagay nyo na yan kanina. At dito naman sa country of origin, yung bansa kung saan kayo manggagaling. At dito naman sa are you an OFW? Napakarami nagtatanong dito lalo na yung mga nag-tourist lang sa ibang bansa na hindi naman OFW. Dahil kapag napanood nila yung mga videos ko, paano daw yung OFW classification. So kapag nag-know kayo dyan na are you an OFW, ay hindi nalalabas yung tanong na OFW classification. Dahil nga hindi naman OFW yung mga nag-tourist lang sa ibang bansa. So kapag tourist kayo ay i-click nyo lang yang no. Pero dahil nga isa tayo OFW ay i-click natin yang yes. So dito sa OFW classification, pipiliin mo yung land-based kung isa kang land-based na OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. At sea-based naman kung isa kang seaman or seafarer. Purpose of travel, kung ano yung purpose ng travel nyo or pauwi sa Pilipinas, ay yun ang ilalagay nyo. For example, sa mga OFW is holiday or vacation. Pero sa mga nag-tourist, ay pwede nyo piliin is yung back to resident. At dyan naman sa traveler type, ang ilalagay nyo ay aircraft passenger. At dito naman sa name of airline, Cathay Pacific ang pinili ko dahil napakaraming OFW ang nagko-comment na wala daw lumalabas na flight number sa Cathay Pacific. Pero guys, ayan, kinlik ko, napakarami namang flight number ng Cathay Pacific ang lumalabas. So kapag ganyan guys, i-click nyo lang yung X sa gilid or yung arrow para lumabas ang lahat ng mga flight number. Pero guys, kung wala talagang flight number na lumalabas, is yung airlines name nyo pa rin ang ilalagay pero i-click nyo yung special flight. At ilalagay nyo is 50 para lang makapag-proceed. Dahil guys, ang importante dito ay makakuha kayo ng e-travel arrival card QR code kapag pauwi kayo sa Pilipinas. At sa may mga connecting flight naman guys na lilipat ng eroplano, kapag hindi gumagana yung flight number na manggagaling sa country of origin nyo, ay pwede nyo namang ilagay yung sa connecting flight or yung lilipatan yung eroplano na flight number. Dahil nga gaya ng sabi ko ay ang importante dito ay makakuha kayo ng e-travel QR code kaysa sa wala. At ipaliwanag nyo na lang kung sakali man na may magtanong sa inyo or tanungin kayo ng Bureau of Immigration or ng Immigration Officer dahil hindi nyo man kasalanan na wala talagang lumalabas na flight number. At sobrang dami na ang nakagawa nito pero nakauwi naman sila ng maayos. Dito naman sa Airport of Arrival sa Pilipinas, sa mga nagsasabi na hindi daw lumalabas yung Airport of Arrival nila, kagaya ng NAIA Terminal 1, 2, and 3. Ang gagawin nyo guys ay i-click nyo lang yung X sa gilid at itatype nyo yung pangalan ng Airport of Arrival nyo sa Pilipinas. Kagaya na lang ng NAIA Terminal 1, 2, and 3. Ayan guys, lumabas sila lahat at pati ang Mactan Cebu at pati ang Clark International Airport. Ayan guys, nakikita nyo naman lahat. So, i-click nyo lang yung X sa gilid at i-type nyo yung Airport of Arrival nyo. At dyan naman sa seat number, iwanan nyo lang yung naka-blank. And after that, click Next. At lalabas ito, ang e-travel step 4, ang destination upon arrival nyo sa Pilipinas. Kung sa hotel kayo guys tutuloy ay ilalagay nyo yung hotel at lalabas dyan at ilalagay nyo yung address ng hotel na tutuluyan nyo kung sa hotel kayo tutuloy galing sa airport.
Pero guys, kung residents naman kayo or sa address nyo sa Pilipinas, ay pwede nyo lang i-click na small na box na same as permanent country of residence. At automatic na yung lalabas dyan. At after that, ilalagay nyo na ngayon ang inyong mobile number or pwede nyo rin ilagay ang mobile number ng kamag-anak nyo sa Pilipinas kung wala kayong dalang mobile number or mobile number sa ibang bansa. Dahil guys, imposible mang isipin pero may mga OFW talaga na walang dalang mobile number or hindi sila nakakagamit ng mobile number sa ibang bansa. So, pwede nyo ilagay ang mobile number ng kamag-anak nyo sa Pilipinas. And after that, click next. Sa mga magtatanong pala guys kung bakit may hotel na nakalagay dyan, may quarantine pa daw ba? Ang sagot, may hotel dyan guys dahil may mga OFW or traveler na from airport ay pupunta sila sa hotel or dun sila tutuloy. Hindi ibig sabihin nun ay may quarantine pa. So, eto na yung lalabas. Ang e-travel step 5, ang health declaration. So, makikita nyo dito guys yung note na simula July 22, 2023 ay hindi na requirements ang COVID test or kaya naman ang vaccine certificate kapag uuwi kayo sa Pilipinas kahit na ano pa ang vaccine status nyo. So, kung unvaccinated kayo ay hindi nyo na kailangan ng PCR test kapag uuwi kayo or pupunta kayo sa Pilipinas. So, good job sa ating gobyerno dahil nilifted na or inalis na ang public health emergency sa Pilipinas. Kaya hindi nyo na kailangan isipin or alalahanin na unvaccinated kayo na uuwi sa bansa natin. Dahil kahit ano pa ang vaccine status nyo ay hindi nyo na kailangan pa magdala ng PCR test, ng antigen test o kaya naman ng kahit vaccine certificate. Hindi nyo na kailangan lahat ng yan. At sa mga nababalitaan ko naman guys na na-offload daw or hindi pinapasakay ng eroplano, kapag wala daw maipakita na PCR test result or PCR test certificate, i-screenshot nyo ito guys at ipakita nyo sa airline staff. Dahil wala silang karapatan na hindi kayo pasakayin pauwi sa Pilipinas. At dyan naman sa country visited in last 30 days, iwanan nyo lang yung naka-blank. At dyan naman sa baba, i-click nyo lang yung no. And after that, click next. At lalabas ito, ang summary. So, i-review nyo lang guys kung tama ba or kung may mali para ma-edit nyo pa. Pero kung wala namang problema at okay naman, ay i-scroll down nyo at i-click nyo yung submit. At lalabas ito, congratulations! At kasunod dito ang inyong e-travel arrival card green QR code. Eto guys, yung sinasabi ko na official na nating pwedeng sabihin na hindi na kailangan ng PCR test at ng vaccine certificate pa uwi sa Pilipinas dahil wala na ngayong tanong na yes or no kung unvaccinated ka. Sa mga requirements naman guys, pa uwi sa Pilipinas, eto lang ang mga kailangan nyong dalhin. At dahil nga inalis na ang public health emergency sa Pilipinas, hindi nyo na kailangan pa magdala ng PCR test o kaya naman ng antigen test at pati ng vaccine certificate. So, eto ang mga requirements. Number 1, ang inyong passport. Number 2, ang inyong ticket. Number 3, ang inyong e-travel arrival card QR code. At may mga additional requirements guys, especially kung manggagaling kayo sa Taiwan or sa Saudi, na kailangan ng exit at re-entry visa. At kung isa naman kayong OFW na galing sa visit visa, na naging employment visa sa ibang bansa, o kaya naman yung mga dating OFW na may mga any employment changes, for example, nag-change employer, kailangan nyo magdala ng Polo Verified Contract galing sa Polo Office sa ibang bansa para makakuha kayo ng updated UEC sa POA. Ito naman ang mga requirements pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW. Number 1, ang e-travel departure card QR code. Number 2, ang inyong UEC or OEC exemption. Number 3, ang inyong working visa. Kapag nandito kayo guys sa United Arab Emirates, ay yung Emirates ID na ang visa natin at yun na ang ipapakita nyo sa immigration. Number 4, ang inyong ticket. Number 5, ang inyong passport. Number 6, ang inyong OWA membership. Guys, hindi hinahanap ang OWA membership sa immigration, pero mahalaga na dapat lagi tayong active member ng OWA. At magre-renew kayo nito kada 2 taon dahil 2 taon ang validity ng ating OWA membership. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW.
Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.